Tawagin niyo na lang po akong Marcus. Share ko lang sa inyo yung naging karanasan ng kasamahan ko dati at karanasan ko na rin sa isang nakakatakot na nilalang. Nagtatrabaho ako noon sa burger machine bilang service crew. May kasama ako noon sa shift na itago na lang natin sa pangalang Gigi. Night shift kami nang mangyari yung nakakatakot naming karanasan. Kung pwede sana ay hindi ko na lang po babanggitin yung branch kung saan kami nagtrabaho. Ayaw kasi ni Gigi na mabandera yung eksaktong lugar namin. Pero kung sa ibang pangalan at hindi ko babanggitin yung branch ay okay lang daw sa kanya. Facebook friends pa rin kami hanggang ngayon. At syempre pinaalam ko muna sa kanya kung okay lang na ipadala ko yung karanasan namin dito. Sir Neb, si Gigi po ay may itsura. Pero ayon sa kanya mismo ay hindi siya ligawin. Ang totoo, bihira lang nga raw na may magkagusto sa kanya. Ako naman nung time na yon ay may girlfriend. Kaya hindi ako masyadong nagbibigay ng atensyon kay Gigi. Siya rin naman. Mailap siya. Tahimik. Kung hindi ko nga kakausapin ay hindi rin ako kakausapin. Parang nandoon lang talaga kami para magtrabaho. Para kaming mga robot na hindi halos nag-uusap. Galaw lang ng galaw. Yung branch na yon ng burger machine ay may mga katabing puno. Kapag wala kaming customer, ang tanging naririnig namin sa paligid ay huni ng mga kuliglig. Kapag ganoon, hindi ko maiwasan na makaramdam ng inip. Kaya kung ano-ano na lang ang binubuksan kong topic para lang may mapagkwentuhan kami ni Gigi. Kaso naman si Gigi, isang tanong isang sagot. Hindi talaga siya palasalita. Kaya nakakaboring kasama. Ang maganda lang sa kanya, Sir Neb, ay masipag talaga siya. Minsan nga nakatunganga na lang ako dahil ginawa na niya lahat. Yung parang aalalayan mo na lang siya. Kasi kahit yung dapat ay ikaw ang gumagawa, ay ginagawa na niya. Isang beses ay may tinanong siya sa akin kung may narinig daw ba akong sitsit. Umiling ako. Sabi ko wala akong narinig. Nakita ko siyang lumilinga. Siguro hinahanap yung pinagmumulan nung naririnig niya. Maya-maya may dumating na customer. Inassist niya. Isa lang naman yung binili kaya kayang-kaya na niya mag-isa yun. Habang pinagbibigyan niya yung customer, ako naman ang nakarinig ng sitsit. Kaya napalinga rin ako. Wala naman akong nakita sa paligid. Pag alis ng customer ay sinabi ko sa kanya na meron din akong narinig pero hindi ko alam kung saan nanggagaling. Mga 3 sitsit kako. Nakita kong natakot si Gigi. Tumingin siya sa mga puno malapit sa pwesto namin at saka nagtanong kung naniniwala ba ako sa mga nilalang ng dilim. Saglit akong nag-isip bago sumagot. Ayoko kasi na magkatakutan kami. Kaya kahit naniniwala ako, sinabi ko na lang na hindi. Gawa-gawa lang kako yung mga yun. Yung mga aswang, tikbalang at kapre. Sumikat lang yun sa pelikula. Parang nalagay na sa utak ng mga tao na totoo talaga ang mga yun. Hindi rin ako sigurado sa sinabi ko, Sir Neb. Basta nasabi ko lang para mawala yung takot na namumuo kay Gigi. Kaso kinontra niya yung sinabi ko. Totoo raw ang mga yun. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagkwento si Gigi tungkol sa kanya. Minsan na raw siyang napaalbularyo noon ng nanay niya dahil pinaglaruan siya ng tikbalang. High school pa lang daw siya. Laging may nagpapakita sa kanyang tikbalang sa bakuran nila. Kaya ayun, lagi rin siyang nilalagnat at natigil lang daw yun nung ipagamot siya sa albularyo ng nanay niya. Naging interesado ako sa kwento niya. Tinanong ko kung anong itsura ng tikbalang. Medyo malabo na raw sa utak niya kasi matagal na yon. Ang natatandaan lang niya malaki ito na may hawig sa isang nakatayong kabayo. Maitim at makapal yung balahibo na hindi naman katulad sa pangkaraniwang kabayo. Ang hawig lang talaga ay yung mukha ng kabayo. Lagi raw siyang ginugulat noon at umiiyak talaga siya sa takot. Sabi ko naman baka nakursunadahan lang siya tapos hindi na ulit siya umimik. Maliban sa kwento ni Gigi tungkol sa tikbalang ay wala na siyang ibang naikwento sa akin na may kinalaman sa mga nilalang ng dilim. Pero pansin ko, Sir Neb, na tuwing mababakante ang oras namin
panay yung tingin niya sa paligid. Para bang nagmamatsyag siya. Tinanong ko kung may naririnig ba siyang sitsit. Umiiling lang siya pero tuloy pa rin yung paglinga-linga niya. Pati tuloy ako napapalinga na rin. Sabi ko sa kanya kapag nakarinig pa ulit kami ng mga sitsit ay huwag siyang mag-alala at hahanapin ko sa paligid. Baka may nanluloko lang sa amin, nagbibiro. Yung pwesto kasi namin ay marami ring kabahayan sa di kalayuan. Hindi imposibleng may manakot sa amin sa alanganing oras ng gabi. Ilang gabi rin naman na naging payapa yung mga oras na lumipas. Hanggang sa isang gabi nga ay nakarinig na naman kami ng sitsit. Nagkatinginan kami ni Gigi. Sabay din kaming luminga. Sabi ko sa kanya, saglit lang. Iikutan ko yung store namin. Minsan kasi may mga batang tumatambay sa likuran namin pag maaga pa yung gabi. Pero medyo malalim na yung gabi noon, Sir Neb. Kaya duda rin akong may nakatambay pa roon. Pag-ikot ko nga ay wala namang nakatambay. Tumingin-tingin pa ako sa paligid. Nagsalita pa ako na wag lang siyang magpapahuli at makakatikim talaga siya sa akin. Sinabi ko talaga yon. Nagbabaka sakaling marinig ng kung sino mang naglalaro sa amin. Bumalik ako sa pwesto. Tinanong ako ni Gigi kung may nakita ba ako. Sabi ko wala. Alam kong natatakot na siya kasi meron na siyang karanasan sa mga ganong nilalang. Baka natatakot siyang maulit yun sa kanya. Sabi ko naman wag siyang mag-alala. Kung sakali man na hindi karaniwang tao ang may gawa ng sitsit, nandoon lang naman ako. Hindi ko hahayaan na makalapit sa kanya. Akong bahala ka ko. Tumangulang si Gigi. Tingin ko hindi pa rin siya napanatag sa sinabi ko kasi panay pa rin yung lingon niya. Isang gabi hindi ko napaglabanan yung antok. Nakatulog talaga ako. Tapos bigla akong nagising. Kinabahan ako, Sir Neb, kasi wala si Gigi sa tabi ko. Hinanap ko agad siya. Natanaw ko siya na nakatayo malapit sa malaking puno. Mga ilang hakbang lang yung layo sa store namin. Siguro nasa 15 hakbang. Tinawag ko siya. Pagtawag ko, hindi agad siya lumingon. Ni hindi sumagot kaya nilapitan ko na. Nung nakalapit na ako, hinawakan ko siya sa braso. Tumingin naman siya sa akin na parang nagulat. Tinanong ko kung anong ginagawa niya ron. Sinenyasan niya ako na huwag maingay. Para raw kasing may nakita siya sa itaas ng puno na malakas na liwanag. Tinitignan lang daw niya kung ano yon. Kinabahan ako sa sinabi niya. Dali-dali ko siyang hinila palayo sa malaking puno. Pagbalik namin sa store, tsaka ko siya pinagsabihan na huwag nang uulitin yon. Naguluhan pa siya sa sinabi ko. Ano raw yung huwag niyang uulitin? Yun ka kung paglapit sa puno, baka maengkanto siya o mamaligno. Siya nga yung may karanasan sa ganun, kaya dapat nag-iingat na siya. Hindi pa ba siya nadala? Naputol yung pag-uusap namin nung may dumating na customer at bumili ng burger. Unang beses pa lang yun ay hindi na ako mapakali. Pakiramdam ko, Sir Neb, may mangyayari pang kasunod nun. Ganun kasi ako. Malakas akong kumutob. Yung para bang pag kinutuban ako na mangyayari, ay mangyayari talaga ito. Sumunod na gabi ng shift namin, na-late ako ng dating. Pero hindi naman ako nag-alala dahil maaasahan yung partner ko. Laging maaga si Gigi. Kaso nung mawalan na naman kami ng customer, panay na naman yung tingin niya sa puno. Siniko ko siya pero mahina lang naman. Yung sakto lang para makuha ko yung atensyon niya. Ano na naman baka ako yung tinitingin-tingin niya ron? Sabi niya hindi rin niya alam. Basta napapatingin lang siya. Gustong gusto ko sanang umidlip ulit noon, Sir Neb. Kaso natatakot ako na baka paggising ko, wala na naman sa pwesto namin si Gigi. Baka nandun na naman siya sa puno. Ang mas kinatatakot ko pa, baka makuha siya nung engkanto. Tapos sa akin siya hanapin ng mga kamag-anak niya, pati ng boss namin sa store dahil kami yung magka-partner. Ano naman ang maisasagot ko? Na kinuha siya ng engkanto?
Basta ganun yung mga tumatakbo sa utak ko nun. Kaya kinausap kong mabuti si Gigi. Sabi ko umayos siya. Huwag siyang patingin-tingin kung saan-saan. Lalo na sa punong yun na malaki. Dalawa kaming mapapahamak. Tumawa lang siya at sabi niya wag daw akong mag-alala. Alam niya ang ginagawa niya. Pero nung bandang madaling araw na, tingin ko hindi na alam ni Gigi yung ginagawa niya. Nakaidlip na naman kasi ako, Sir Neb. Nung naalimpungatan ako, paglinga ko, wala na naman siya sa tabi ko. Pagtingin ko sa puno, nandoon na naman siya. Sa pagkakataong yun, nakatayo siya ng diretso, nakatingala at nakatitig sa itaas ng puno. Agad ko siyang sinigawan. Hindi siya natinag. Parang hindi niya ako narinig. Kaya nilapitan ko na siya. Hihilahin ko sana ulit siya para mailayo roon. Pero paghawak ko sa braso niya, nagulat ako kasi sing tigas yun ng kahoy. Napabitaw ako at napaatras. Tapos bigla kong narinig na may tumawag sa pangalan ko. Sir Neb, si Gigi yung narinig ko. Paglingon ko sa pwesto namin, nandoon siya. Nanayo talaga yung balahibo ko. Lingon agad ako sa puno kung saan ko nakitang nakatayo si Gigi kanina. Wala na siya doon. Nangilabot talaga ako. Si Gigi naman yung humawak sa braso ko. Ano raw bang nangyayari sa akin? Pinaupo niya ako sa pwesto namin at binigyan ng maiinom. Nahalata niya kasi yung sobrang nervyos ko. Ano raw bang ginagawa ko sa tabi ng puno? Sinabi ko sa kanya na nakita ko siya roon. Nakita ko siyang nakatayo roon tulad nung isang gabi. Sabi ni Gigi, baka raw namalikmata lang ako. Sabi ko naman sa kanya hindi ako namamalikmata. Alam ko yung nakita ko. Hinawakan ko pa nga siya, tapos matigas yung pagkakahawak ko sa braso niya. Parang kahoy. Natigilan si Gigi. Paano raw mangyayari yun? Hindi naman daw siya umalis sa pwesto. Tinignan ako ni Gigi ng diretso sa mga mata. Tsaka niya tinanong kung sigurado raw ba ako na siya yung nakita ko. Siguradong sigurado ako. Yun ang naging sagot ko sa kanya. Yumuko si Gigi. Parang nag-iisip siya. Maya-maya sinabi niya sa akin na magpapalipat siya ng shift. Hindi naman ako kumontra. Mas maigi na rin yun kaysa magkakatakutan kami sa malaking puno na yon. Ako naman ayos lang kahit panggabi pa rin ako. Mukhang hindi naman ako ang kursunada ng kung sino mang nasa puno na yon. Sa tingin ko si Gigi talaga. Nadadamay lang ako. Kung iba na yung makakasama ko, baka naman hindi na ako makursunadahan ng engkanto man o maligno. Kinabukasan, malungkot na balita ang binigay sa akin ni Gigi. Hindi pa raw siya makakalipat ng pwesto hanggat wala pang nababakante. Sabi ko naman okay lang yon. Iwasan na lang kako niya na mapatingin sa puno. Tsaka babantayan ko na lang siya. Hindi na lang ako matutulog. Alam kong duda siya sa sinabi kong hindi ako matutulog. Kasi alam niyang paborito kong gawain yon sa trabaho. Ang kasunod na pangyayari, nagulat na lang ako nung kausapin ako ni Gigi at tanungin tungkol sa mga bulaklak. Tuwing papasok daw kasi siya para palitan yung karelyebo namin, pag alis ng mga ito ay nakikita na lang niya na may bulaklak sa upuan sa labas. Ilang beses na raw yun, kaya nagtatanong na siya. Nung una akala niya may nakaiwan lang. Tinanong na rin niya yung mga kasama namin na pang umaga. Wala raw alam ang mga ito, kaya ako naman yung tinanong niya. Wala rin naman akong maisagot kasi wala rin akong alam. Lagi nga akong late na nakakapasok. Yung bulaklak mismo hindi namin alam kung anong uri ng bulaklak yon. Kakaiba kasi, hindi pamilyar sa amin yung itsura. Lalo tuloy nadagdagan yung takot ni Gigi dahil siya lagi yung nakakakita sa bulaklak. Iniisip namin na baka sinasadya yung paglalagay ng bulaklak doon. Baka meron siyang secret admirer. Sana lang hindi kakatwang nilalang yung admirer na yun kasi iba yung kutob niya. Ako rin masama ang kutob ko. Hindi ko na lang sinabi sa kanya. Dahil hindi naman niya alam kung kanino nanggagaling yung nakikita niyang bulaklak. Kaya laging sa basurahan lang ang diretsyo nun.
Hanggang dumating yung gabing yon na pinaka nakakatakot sa naranasan namin. Matumal yung benta nun kasi maulan. Kaya kami ni Gigi nakatunganga lang. Nagkukwentuhan ng konti pero mas malamang na namamagitan talaga sa amin yung katahimikan. Yung pangkaraniwang gabi nga nakakatulog ako. Yun pa kayang maulan na masarap matulog. Kaya ayun Sir Neb, nakatulog na naman ako. Hindi ko alam kung anong oras na yon nung magising ako. Wala na naman si Gigi sa tabi ko. Tumingin agad ako sa malaking puno pero wala rin siya doon. Nag-alala na ako. Inikot ko yung paligid namin. Panay tawag ko sa pangalan niya. Hindi ko na alam yung gagawin ko. Sa loob-loob ko, saan kaya nagpunta yung babaeng yun? Imposible naman na umalis siya nang hindi nagpapaalam sa akin. Sa gitna ng pagkataranta ko, bigla ko siyang nakita na naglalakad pabalik sa pwesto namin. Galit na galit ako nung sinalubong ko siya. Sabi ko saan ba siya nagpunta? Ang totoo kasi hindi ko napansin kung saang direksyon siya nanggaling. Basta nalingunan ko na lang na papalapit na siya sa tindahan. Wala siyang ibang sinabi sa akin kundi dyan lang. Tapos naupo siya na parang walang pakialam sa naging pag-aalala ko. Sa inis ko Sir Neb ay pinagsabihan ko siya. Sa uulitin naman kako ay matuto siyang magpaalam. Kasama niya ako sa store na yon, kaya kailangan alam ko kung saan siya nagpupunta. Hindi ko maiiwasan na mag-alala, lalo may kinakatakutan kaming sitsit tapos alanganing oras siya nawawala. Kung siya kako yung lumagay sa akin, siguradong maiinis din siya. Sa haba ng naging litanya ko ay nanatiling walang imik si Gigi. Hindi ko nga alam kung may naintindihan ba siya sa sinabi ko o nagbibingi-bingihan lang siya dahil ayaw niyang masermonan. Nagpigil na lang ako kahit naiinis ako ng mga sandaling yon. Dinaan ko na lang sa pagkakape ang bad trip ko. Buti na lang wala pa kaming customer. Palagi kaming mabenta kaya nga dalawa kami sa pwesto. Pero nung gabing yun na yata yung pinaka matumal na gabi namin. Tapos parang wala pa sa sarili yung kasama ko. Sa mga lumipas na minuto ay inobserbahan ko si Gigi. Nakaupo lang siya ng tuwid tapos nakadiretso ng tingin sa malayo. Sinubukan ko ulit siyang kausapin pero hindi yata talaga siya nakikinig sa akin. Kasi ni hindi man lang niya ako tinitingnan. Hindi rin sumasagot. Wala kahit anong reaksyon sa sinasabi ko. Imposibleng nagagalit siya sa akin dahil hindi na tungkol sa pag-alis niya yung sinasabi ko, kundi tungkol sa trabaho namin bilang crew sa store na yon. Sabi ko pa sa kanya kung sakaling hindi dumating yung kapalitan namin bukas, hindi ako pwedeng mag-straight. Siya na lang muna kako dahil may lakad kami ng girlfriend ko. Pero hindi pa rin siya sumagot sa akin. Pikon na ako noon kay Gigi kasi hindi talaga niya ako kinakausap. Nakatulala pa rin siya kaya napilitan na akong kalabitin siya. Pagkalabit ko sa kanya ay tsaka lang siya tumingin sa akin. Kaso naman nakakatakot yung tingin niya. Yung bang tingin na nagalit dahil inistorbo. Tinanong ko siya kung anong nangyayari sa kanya. Sir Neb, sa halip na sagutin ako ay bigla na lang niya akong sinakal. Talagang nangilabot yung katawan ko habang sinasakal niya ako dahil iba yung nakita ko sa mga mata niya. Ang kapal ng itim sa ilalim ng mata niya. Kung nakakahiwa yung tingin Sir Neb, siguradong nahiwa na niya yung mukha ko. Mabuti na lang at mas malakas pa rin ako sa kanya. Nagawa kong tanggalin yung kamay niya sa leeg ko pero hindi pa rin siya tumigil. Hinaltak niya ako at hinagis sa labas ng store. Nanlaki yung mga mata ko sa pagkagulat. Biglang nag-iba yung lakas niya. Nagdalawang isip ako kung lalabanan ko ba siya o tatakbo na lang ako palayo. Mas pinili ko na lang na manatili at awatin si Gigi sa pagwawala niya nang walang dahilan. Kaso nahagip niya ulit ako at pinitsarahan. Nung magsalita siya, talagang kinilabutan ako. Yung boses kasi niya, iba. Boses lalaki. Sabi niya, pakialamero daw ako. Tapos sinabi rin niya, napapatayin niya ako. Hindi naman ako nasiraan ng loob. Kahit takot na ako. Niyugyug ko na lang ng niyugyug si Gigi.
baka sakaling bumalik siya sa wisyo. Pero parang lalo lang siyang nagalit hanggang sa magpambuno kami. Iniiwasan ko naman na masaktan si Gigi kasi alam ko na wala siya sa sarili o may ibang nakasanib sa kanya. Puro iwas at tulak lang ang ginagawa ko sa kanya. Pero siya, inuumbag talaga niya ako. Hanggang sa may makakita sa amin. Sinigawan kami at nilapitan para awatin. Bigla namang umayo si Gigi. Ako naman sabi ko nagbibiroan lang kami. Tagaroon lang yung matandang lalaki na umawat sa amin. Kahit anong kaila namin sa tunay na nangyayari ay nahulaan pa rin niya ang totoo. Sabi niya umiwas kami sa malaking puno. Sabay turo sa puno na malapit sa pwesto namin. May naninirahan daw doon na kapre. Baka raw natipuhan yung kasama ko. Kaya gagawa ito ng paraan para guluhin kami. Hindi rin daw ito titigil hanggat hindi nakukuha ang natipuhan niya. Kaya mag-ingat daw kami. Mas mainam kung hindi na nito makikita yung babaeng nagugustuhan niya. Doon lang daw ito matatahimik. Tinanong ko yung matanda kung meron na ba itong nakuha sa lugar na yon. Marami na raw. Noong araw pa, nung kukonti pa lang yung bahay doon. Bigla na lang nababalita na may nawawalang dalaga o kahit may asawang babae basta natipuhan ito. Ayon nga sa mga albularyo na napatira sa lugar nila, ay kapre ang may kagagawan nun. Siyempre marami ang hindi naniniwala, pero ang mga nakaranas, yung mga muntik ng makuha, sila ang makakapagsabi ng totoo at makakapagpatunay. Nung makaalis na yung matanda, ay tsaka sinabi sa akin ni Gigi na tama ito dahil nagpakita nga sa kanya yung kapre sa punong yon. Pilit daw siyang sinasama. Hindi niya alam kung saan. Buti na nga lang daw ay sumigaw ako at hinanap ko siya. Kaya nabitawan daw siya nito. At doon na nga yung nakita ko siyang pabalik sa store. Kwento pa ni Gigi, takot na takot siya sa kapre. Nakakatakot naman daw talaga yung itsura nito. Parang higanting gusgusin. Pero hindi raw niya magawang sumigaw at humingi ng tulong. Dahil sa pangyayaring yon, ay hindi na pumasok si Gigi. Balita ko nagpalipat sa ibang lugar. Ako naman hindi ako umalis. Hindi nga ako binigyan ng kapartner nun. Ako na lang mag-isa dahil sabi ng store supervisor namin ay kaya ko naman daw kahit ako na lang. Humina kasi kami sa lugar na yon. Parang minalas. Ewan ko kung dahil pa rin sa kapre yung kamalasang inabot namin. Pero matapos yung kay Gigi, wala na naman akong naranasan na kakaiba. Ni hindi ko rin nakita yung sinasabing kapre. Pero tuwing mapapatingin ako sa malaking puno na yon, ay hindi maaaring hindi ko maalala si Gigi. At yung nangyari sa amin nung gabing sa tingin ko ay kapre ang sumanib sa kanya. Nagalit siguro sa pagbabantay ko kay Gigi, kaya sinabing pakialamero ako o kaya ay nagselos. Sa ngayon Sir Neb, nag-uusap pa rin kami ni Gigi paminsan-minsan at napapagkwentuhan pa rin namin ang tungkol sa kapre. Hindi na nga lang kami nagkikita kasi umuwi na siya sa malayong probinsya nila. Ako naman nandito na sa Maynila ngayon at may sarili ng pamilya. Ako po si Andrea, dating service crew sa sikat na burger machine. Proud ako na naging bahagi ako nito. Hindi lang ako proud sa naging karanasan ko nung mapalagay ako sa night shift. Noon kasi ako nakaranas ng kababalaghan na hanggang ngayon lagi ko pa ring binabalikan at kinukwento sa mga kaibigan ko kahit sa mga bago ko lang kakilala. Sobrang trauma ang inabot ko noon. Kung bakit, yan po ang gusto kong ibahagi sa inyo. Taga Masbate po talaga ako. Napatira lang ako sa Quezon City nang kunin ako ng tita ko para doon pag-aralin. Mag-isa na lang din kasi siya sa buhay, kaya nakiusap siya sa nanay ko na payagan akong sumama sa kanya at siya na yung bahala sa akin. Nung una okay naman, nabibigay lahat ng tita ko yung pangangailangan ko. Pero mula nang magkasakit siya at mahinto sa trabaho, doon na ako natutong maghanap ng trabaho.
Hindi na rin ako nagpatuloy sa college. Ang una ko ngang nakuhang trabaho ay bilang service crew sa burger machine sa Quezon City. Dati puro text at call lang ang libangan ko. Yan ang naging komunikasyon namin ng boyfriend kong naiwan sa probinsya. Itago na lang natin siya sa pangalang Patrick, Sir Neb. Kababata ko ron. Nung hindi pa ako nakakapagtrabaho, okay naman ang long distance relationship namin. Pero mula nang magtrabaho ako sa burger machine, naging busy na ako. Hindi ko na siya masyadong nabibigyan ng oras. Solo lang kasi ako sa pwesto ko nun. Tapos minsan ay straight pa ang duty ko kapag hindi pumapasok yung kapalitan ko. Kaya pagdating sa bahay ay sobrang pagod na talaga ako. Kakain lang tapos matutulog na. Wala na akong oras na makipag-usap pa sa boyfriend ko. Minsan pinipilit ko pero nakakatulugan ko lang. Bukod kasi sa pagiging service crew, ay rumaraket din ako ng ibang trabaho tulad ng paglalabada o kaya pamamalansya ng damit ng kapitbahay. Minsan alaga ng bata. Basta kung saan may tanggap at libre pa ako sa oras, pinapasukan ko agad. Naawa kasi ako sa tita ko na nagkasakit. Hindi ko naman siya pwedeng iwan, kaya ako yung nag-shoulder ng lahat ng gastusin namin sa bahay. Buti na lang yung bahay niya ay sarili niya, kaya ilaw at tubig lang ang binabayaran ko. 19 pa lang ako noon, Sir Neb. Dahil sa sobrang kabisihan ko ay nagpasya ako na makipaghiwalay na lang sa nobyo ko sa probinsya. Total ay lagi na rin kaming nag-aaway dahil hindi ko nga siya mabigyan ng oras at atensyon na gusto niya. Kasabay ng paghihiwalay namin, sila nanay umalis na rin sa lugar namin sa probinsya. Lumipat sila ng ibang bayan dahil nagkaroon daw ng problema sa lupa. Kaya mula nang makipaghiwalay ako kay Patrick, ay nawalan na rin ako ng balita sa kanya. Dahil nga wala na sila nanay sa dati naming lugar. Tinuon ko na talaga yung atensyon ko sa pagtatrabaho. Nagtaka lang ako na nung mapalipat ako sa panggabi, nag-iba yung mood ko sa trabaho. Hindi na ako naging komportable. Ewan ko kung bakit hindi ako mapalagay. Parang may mali na hindi ko maintindihan. Kapag naman luminga ako sa paligid, okay naman. Wala naman akong makitang mali. Hindi rin nakakatakot sa pwesto ko dahil hindi naman nawawalan ng tao sa paligid. Kaya hindi ko alam kung saan o anong pinanggagalingan ng pagkabalisa ko. Isang beses katatapos ko lang magbenta nun. Naupo ako saglit para magpahinga habang wala pa ulit customer na lumalapit. Sa sulok ng mata ko nakita kong dumaan si Patrick. Sa isip ko siya talaga. Kaya napatingin ako bigla. Kaso pagtingin ko nakatalikod na. Kahit nakatalikod na, bulto talaga ni Patrick yung nakita ko, Sir Neb. Hindi ako sigurado pero malakas yung kutob ko na siya yun. Kaya tinawag ko. Pero hindi naman lumingon. Maya-maya ay may lumapit na ulit na bagong customer. Kaya naging busy ulit ako. Kahit abala ako sa paghahanda ng order, ay bigla ko na namang nakita sa gilid ng mata ko yung imahe ni Patrick. Padaan ulit. Panakaw ko siyang sinulyapan. Pero nakalampas na uli siya. Hindi ko alam kung bakit padaan-daan noon yung kamukha ni Patrick. Siya talaga yung nasa isip ko. Pero paano naman siya mapupunta sa lugar na yun? Alangan namang sinundan niya ako. Isa pa sa pagkakakilala ko sa dati kong nobyo, ayaw niyang lumuluwas. Takot siyang magpunta sa ibang lugar. Kasi minsan ko na siyang inayang magpunta sa Quezon City kung saan kami nakatira ni tita. Pero ayaw niya talaga. Kaya nakikita lang kami noon kapag napapadalaw ako sa probinsya. Tuwing umuwi kami ni tita kapag may okasyon. Sa paglipas pa ng mga araw, hindi lang iilang beses kong nakita si Patrick. Siya talaga yung tingin ko. Minsan nakatayo sa di kalayuan, minsan padaan, tapos patalikod. Hindi ko alam kung bakit ganoon, Sir Neb, na yung sunod-sunod na araw na yun, lagi ko siyang nakikita. Alam ko naman na hindi talaga siya yung nakikita ko. Baka kabulto lang niya. Nahihiwagaan lang talaga ako kasi iba yung pakiramdam ko. May kasamang takot at kaba. Isang beses na nabakante ulit ang oras ko sa store, nakita ko na naman si Patrick.
As in kabulto niya at kapareho pa ng damit niya na madalas niyang suot noong kami pa. Naguluhan talaga ako nun. Isa lang ang naisip kong solusyon, ang lapitan siya. Nung nakita niyang nakatingin ako ay bigla siyang umiwas ng tingin. Siyang siya talaga, Sir Neb. Kaya nagmadali akong lumabas ng store para lapitan siya. Tinatawag ko pa nga, pero bigla rin siyang lumakad ng mabilis. Naabutan ko naman. Hinawakan ko sa balikat. Kaso paglingon niya sa akin, ibang mukha na yung nakita ko. Hindi na yung nakita ko kanina lang. Tinanong pa ako nung lalaki kung bakit daw. Hindi ako nakasagot agad. Sabi ko na lang sorry. Akala ko yung kakilala ko. May sinabi pa yung lalaki pero hindi ko na pinansin. Nahiya rin ako. Nagmamadali na akong bumalik sa store. Nagtataka talaga ako kasi mukhang mukha ni Patrick yung nakita ko. Hindi ako pwedeng magkamali. Naisip ko rin baka kamukha lang niya. Kaso nung makita ko naman ng malapitan yung mukha ng lalaki, napakalayo. Kahit korte ng mukha hindi naman hawig. Namalikmata lang siguro ako. Wala naman akong mapagtanungan kung kamusta na si Patrick. Nasa ibang bayan na sila nanay. Wala naman akong cellphone number ng mga kaibigan namin sa probinsya na nakakakilala sa kanya. Wala pa kasing social media nung panahon na yon, kaya limitado pa yung komunikasyon. Nagsimula ng magulo yung isip ko noon, Sir Neb. Kahit nagtatrabaho ako ay naiisip ko tuloy si Patrick. Para matahimik ako ay sinubukan ko siyang tawagan sa cellphone number niya na nakasave sa akin. Ayoko sanang gawin. Gusto ko lang na matiyak na hindi talaga siya yung lagi kong nakikita malapit sa pwesto ko. Kaya lang, cannot be reached na yung cellphone niya. Hindi ko na matawagan. Baka nagpalit na siya ng cellphone number. Dala na rin siguro ng kakaisip ko sa dati kong nobyo. Kaya pati sa panaginip ko ay pumapasok na rin siya. Sa panaginip ko ay nakikita ko siyang nakatayo lang sa isang sulok at nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung bakit natatakot ako sa kanya. Pero parang nasa loob lang kami ng 4 na sulok ng silid at wala akong magawa para matakasan yung senaryong yon. Habang takot na takot ako, si Patrick naman ay nanatili lang nakatayo sa isang sulok at nakatitig sa akin. Walang kagalaw-galaw. Buti na lang at nagigising pa ako, Sir Neb. Para sa akin kasi, bangungot na yon. Nakipaghiwalay naman ako ng maayos kay Patrick, kahit masakit din sa akin. Kaya hindi ko alam kung bakit pakiramdam ko noon ay hinahabol ako ng konsensya ko. Wala naman akong maisip na kasalanan ko sa kanya, maliban nung break-in ko siya. Pero hindi naman siguro kasalanan yun. Para rin naman sa amin yun. Para hindi na kami mahirapan sa relasyon namin na magkalayo. Akala ko nga isang beses ko lang siya mapapanaginipan. Pero yung panaginip ko, nagsunod-sunod din. Tulad ng pagkakita ko sa kanya mula sa pwesto ko sa burger machine. Hindi tuloy ako mapakali sa nangyayari sa akin. Pati yung trabaho ko naaapektuhan na. May mga pagkakataon kasi na napapatulala ako kapag naiisip o kaya ay nakikita ko si Patrick. Dahil sa pagkatulala ko ay nagkakamali na ako sa dapat kong gawin. Minsan nasusunog ko yung mga patis o kaya yung tinapay. Nagkakamali na rin ako sa pagsusukli. Lagi kasi akong nawawala sa sarili ko. Kinausap na nga ako ng bisor ko, pero hindi ko sinabi yung nangyayari sa akin. Kay tita ako nagsabi ng problema ko. Sabi niya siya na raw yung bahala. Gagawa siya ng paraan. Malakas daw yung kutob niya na may dahilan kung bakit lagi kong nakikita sa ibang tao si Patrick. Pupuntahan daw niya yung kaibigan niyang nakatira sa Pasig. Kamag-anak daw yun ng nanay ng ex ko. Susubukan niyang makibalita kasi mas madalas daw yun umuwi ng probinsya. Ganun nga yung ginawa ng tita ko, Sir Neb. Bumubuti naman na siya at nakaka-recover na mula sa sakit niya. Kaya naman niyang bumiyahe. Pagdating ni tita galing sa kaibigan niyang taga-Pasig, malungkot yung mukha niya. Pinaupo niya ako sa sofa at hinawakan yung kamay ko. Bago sinabi sa akin ang nalaman niya. Sabi niya kaya raw pala madalas magpakita sa akin hanggang sa panaginip ang dati kong nobyo.
dahil patay na raw ito. Nabigla ako. Hindi ako makapaniwala. Ang lakas-lakas pa ni Patrick nung huli kaming magkausap. Tinanong ko agad si tita kung ano raw ang kinamatay. Mas kinabigla ko yung sunod na sinabi ng tita ko. Ang kinamatay daw ni Patrick ay depresyon. Mula raw nang maghiwalay kami ay tumamlay na raw siya. Hindi nakakakain, parang nawalan ng gana sa buhay. Hanggang isang umaga ay natagpuan na lang daw ng pamilya niya na wala na siyang buhay sa loob ng kwarto. Hindi naman daw nagpakamatay. Wala namang ininom na lason o ano. Basta walang indikasyon na nagpakamatay siya. Ang sabi nga ng iba, bangungot. Pero kahit ano pa man ang totoong dahilan ng pagkamatay niya, ay hindi ko maiwasan na malungkot. Habang patuloy si tita sa pagpapaliwanag sa akin ng kinamatay ni Patrick, ako naman binabalikan ko sa isip ko yung mga naging pagpapakita niya sa akin, pati yung panaginip ko. Hindi ako makaiyak ng mga oras na yon, pero sobrang bigat ng dibdib ko. Ang hirap ipaliwanag ng nararamdaman ko nung mga sandaling yon na nalaman kong wala na siya. Dahil sa nalaman kong pagkamatay ni Patrick, sigurado na ako na hindi ako namamalikmata. Posibleng nagpapakita nga siya sa akin. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit niya ginagawa yon. Oo nga at nakipaghiwalay ako sa kanya, pero naging maayos naman yung paghihiwalay namin. Alam naman niya yung dahilan at akala ko nga ay okay lang din sa kanya. Hindi ko alam na nagtanim pala siya ng sama ng loob. Ayokong paniwalaan na ako yung dahilan ng pagkamatay niya. Baka nga bangungot tulad ng sinabi ng iba. Pagpasok ko tuloy sa trabaho ay hindi ko maalis sa sarili ko na matakot. Kasi baka magpakita na naman siya sa akin. Kahit maraming tao sa paligid ko noon, mga customer at iba pang dumadaan lang, ay palinga-linga pa rin ako. Panay ang sulyap ko sa mga pwestong kinakitaan ko kay Patrick. Lumipas yung oras na hindi ko naman siya nakita, kaya medyo nakahinga na ako ng maluwag. Pero nung hating gabi na, wala nang tao at nakakaramdam na rin ako ng antok. Nung bigla ko na naman siyang nakita, nakatayo sa di kalayuan. At tulad ng dati, nakatingin siya sa akin. Kinilabutan ako, Sir Neb, kasi nga alam kong patay na siya. Kinusot-kusot ko pa yung mga mata ko. Nagbabaka sakali ako na namamalikmata lang ako. Pero kahit anong kusot ko sa mata ko, ay hindi siya nawala kung saan ko siya nakikitang nakatayo. Inalis ko yung mata ko sa kanya. Yumuko ako at naupo sa loob ng store. Nagtago ako. Nagulat pa ako nung sumungaw ang isang ulo sa harap ng store. Grabe yung nervyos ko nun. Akala ko kasi multo ni Patrick, pero customer lang pala. Hinahanap yung tindera dahil bibili raw siya. Agad akong tumayo. Pagtayo ko, tumingin agad ako sa kinakitaan ko kay Patrick kanina. Buti na lang at wala na siya roon. Inasikaso ko agad yung customer. Napansin ko na palinga-linga rin siya. Naisipan kong itanong kung bakit niya ginagawa yon. May nakita rin ba siyang multo kako? Umiling siya. Sabay tutok ng baril sa akin. Bigla akong nanlamig sa takot. Mas nakakatakot pala yung buhay kaysa patay. Ibigay ko raw ng maayos yung lahat ng kita, pati yung cellphone ko. Nakita niya kasing nakalapag sa mesa yung cellphone ko. Ano pa nga bang gagawin ko kundi ibigay yung gusto niya? Nanginginig pa yung kamay ko sa nervyos. First time ko yun na ma-hold up. Kaso nung iaabot ko na sa kanya, bigla na lang siyang parang natakot. Nakatingin sa likuran ko, tapos nagtatakbo palayo. Takang-taka ako kung bakit ganoon yung naging reaksyon niya, kung anong nakita niya sa likuran ko. Unti-unti akong lumingon. Paglingon ko, pakiramdam ko ay literal na nanayo yung mga hibla ng buhok ko nang makita ko mismo yung multo ni Patrick. Hindi po ganoon kalinaw, pero nakita ko talaga. Sigurado ako na yun din yung nakita ng customer kong hold-upper pala, kaya nagtatakbo siya. Hindi ko nakayanan yung nakita ko, Sir Neb, kaya nahimatay ako.
Nagising na lang ako na may mga tao nang nakapalibot sa akin. Buti na lang pala at may nakakita sa akin nang himatayin ako. Ang akala nila ay sobrang pagod ko. Nakikita raw kasi nila na minsan ay nagdidire-diretso ako ng duty. May nagbigay ng tubig, may nagbigay din ng pagkain. Tapos may nagpapaypay sa akin at meron ding nagmagandang loob na nagpahiram ng inhaler para raw mahimasmasan ako. Kahit ganoon ang naranasan ko ay natuwa naman ako na may mga nagmamalasakit sa akin sa ganong sitwasyon. Yung isang ali ay taga roon sa lugar, habang yung dalawa naman ay tindera sa kalapit na store. Hindi ko masabi sa kanila ang tunay na dahilan ng pagkahimatay ko, pero sinabi ko yung tungkol sa hold-upper. Iba't iba sila ng opinyon kung bakit ito tumakbo. Baka raw may nakitang tao na parating o kaya pulis. Walang nagsabi sa kanila na baka may nakitang multo. Hindi na lang ako kumibo. Na-trauma ako sa pang-hold up sa akin at ganoon din sa multong nakita ko. Ang tanging napagsabihan ko lang noon ay si tita. Pinayuhan ako ni tita na magpalipat ng morning shift. Yun nga yung ginawa ko. Nakiusap ako sa bisor ko. Kaso sa ibang lugar ako napadestino. Kahit nasa ibang pwesto na ako ay hindi pa rin ako matahimik. Nagpapalinga-linga pa rin ako. Pakiramdam ko kasi nasa paligid lang siya. Hindi ko naman siya nakita. Kaso yung trauma sa akin hindi maalis. Pati yung trauma ko sa hold-upper. Lahat ng customer na lalaking lumalapit ay iniisip ko na baka may gawing hindi maganda. Naging magugulatin pa nga ako. Gulong-gulo pa rin ang utak ko noon sa dalawang kinatatakutan ko. Yung multo ni Patrick at yung hold-upper. Dahil hindi na ako komportable sa trabaho, hindi na rin ako nakatagal. Nag-resign ako at naghanap na lang ng ibang mapapasukan. Naikwento pala ng tita ko sa kapitbahay naming matandang babaeng si Aling Amor ang nangyari sa akin. Sabi raw niya, posibleng masamang espiritu lang sa lugar ang naglalaro sa akin. Nagpapanggap na multo ng dati kong nobyo. May masasamang espiritu raw kasi na alam yung mga negatibong bahagi natin at ginagamit yon para guluhin tayo. Kung talaga raw kasing multo yun ni Patrick, bakit sa lugar lang na yun ko siya nakikita? Bakit hindi nagpapakita sa akin kapag nasa bahay ako o nasa ibang lugar? Hindi ko alam kung tama siya, Sir Neb, pero ramdam ko naman na totoong multo yun ni Patrick. Kung masamang espiritu yun, bakit ako nun ililigtas sa hold-upper? Tingin ko kasi niligtas ako ng multo ni Patrick. Kung hindi siya nagpakita sa hold-upper, siguradong natangay na sa akin yung kita ng store, pati yung cellphone ko. Kahit ano pa man ang totoo, pinagpamisa namin ni tita yung kaluluwa ni Patrick. Mga isang buwan nang lumipas, nagkaroon kami ng pagkakataon na makauwi sa probinsya. Kahit iba na yung bayan na pinuntahan namin kung saan na nakatira sila nanay, ay sinadya ko pa rin na makapunta sa sementeryo kung saan nakalibing si Patrick. Dinalaw ko siya at pinagtirik doon ng kandila. Sinamahan pa rin ako ni tita. Hindi na ako nagpakita sa pamilya ni Patrick kasi sabi ng kaibigan ni tita na kamag-anak ng nanay niya ay galit daw sa akin yung pamilya. Naniniwala kasi sila na ako ang dahilan ng pagkawala ni Patrick sa kanila, na dahil sa pakikipaghiwalay ko kaya siya namatay ng maaga. Alam ko na may kasalanan din ako, Sir Neb, pero parang mali naman na sa akin lahat isisi yun. Pareho naman namin na pagkasundoan na maghiwalay na nun. Hindi ko naman ginusto na mawala si Patrick, pero ganun pa man, sobra pa rin akong nagpapasalamat sa kanya. Kasi hanggang sa huli ay binantayan niya ako. Magandang gabi po. Jimwell na lang po ang itawag niyo sa akin. Madami na akong napasukan trabaho bago pa ako nakapasok sa burger machine. At sa lahat po ng naging trabaho ko, ay doon lang ako nakaranas ng kababalaghan. Palibasa ay hindi matao at probinsya, kaya hindi na rin siguro katakataka o bago ang mga ganoong pangyayari. Ang ibabahagi ko po sa inyo ay may kinalaman sa aswang.
Alam naman po nating lahat na hindi madaling maghanap ng trabaho. Napakahirap, lalo na sa isang tulad ko na high school lang ang natapos. Kaya malaking tulong ang mga kumpanyang tulad ng Burger Machine na tumatanggap sa mga hindi nakatuntong ng kolehiyo. May kalayuan yun sa bahay namin at hindi maganda yung pwesto, pero okay na okay sa akin. Ang importante ay may trabaho, may hinihintay na sweldo. Breadwinner pa naman ako sa amin, Sir Neb. Maaga kasi nawala yung tatay. Si nanay naman nakikisaka lang. Swerte kung may kitain, malas kung wala. Kaya kailangan ko rin talagang kumayod para sa mga kapatid ko. Dahil nga hindi maganda yung pwesto ng store, kaya hindi rin ako komportable. Pakiramdam ko ay may masasamang elemento sa paligid. Napapaligiran kasi ng mga puno. Lalo na at mahilig talaga ako sa mga kwentong katatakutan. Nagbabasa ako ng comics at nanonood ng mga pelikulang puro nakakatakot. Kaya tuloy sa totoong buhay ay nadadala ko yung paniniwala ko sa mga ganon. Pero hindi ko na lang iniintindi yung takot dahil mas importante sa akin yung trabaho. Morning shift ako nang magsimula yung kwento ng nakakatakot kong karanasan. May customer ako noon na lalaki. Ang lagi niyang suot long sleeves na puti at pants na kulay itim. Mula pa man nang mapwesto ako roon ay naging customer ko na siya. Bumibili siya sa akin tuwing umaga ng isang burger na buy one take one. Palagi ko siyang kinakausap tuwing bibili siya. Ganun kasi ako sa mga bumibili. Kinakausap ko habang hinahanda yung order nila. Pangtanggal inip lang para hindi ako mainip sa pagluluto at hindi rin sila mainip sa paghihintay ng order nila. Pero yung isang yun, hindi talaga niya ako sinasagot kahit anong kausap ko sa kanya. Kaya pag siya yung bumibili ay hindi na lang din ako kumikibo. Pasipol-sipol na lang ako at pakanta-kanta kung minsan. Baka ganun lang talaga siya, hindi pala kibo. Nasobrahan nga lang. Ang napansin ko pa sa kanya, pagkabili niya ay lagi siyang dumidiretso sa kakahuyan. Tanaw yun mula sa pwesto ko, kaya nakikita ko na doon siya nagpupunta. Sa isip ko siguro ay doon yung bahay niya. Meron naman talagang kabahayan din sa loob ng kakahuyan, di ba? Hindi ko lang maintindihan kung bakit iba yung pakiramdam ko sa taong yon. Nahihiwagaan ako sa kanya kahit wala naman akong makitang kakaiba sa kanya. Maliban sa iisa lang yata yung damit niya at hindi nga siya kumikibo. Basta halos araw-araw siyang bumibili sa akin ng burger. Siguro paborito niya o baka may pinagbibigyan din siya. Hanggang isang araw, narinig ko sa dalawang customer ko na parehong lalaki. May pinag-uusapan sila tungkol sa aswang. Sabi nung isa, mukhang bumalik na naman yung aswang sa lugar nila. Sinang-ayunan naman yun nung kausap niya. At sabi pa nito, kapag bumuo ng ronda si kapitan, ay sasama siya ulit. Na-curious ako kung ano yung tungkol sa aswang na pinag-uusapan nila. Kaya sumabat ako. Tinanong ko kung may aswang ba sa lugar na yon. Sir Neb, sagot sa akin ng isang lalaki, dati na raw. Pero matagal-tagal na rin silang hindi binubulabog ng aswang. May isang dekada na yata sa tansya niya. Pero ngayon, may nakakita raw dito. Muntik na ngang mabiktima yung nakakita. Nakatakbo lang daw. Yun ang kumakalat na usap-usapan ngayon sa buong barangay. Kaya ako raw, mag-iingat ako. Lalo na at nag-iisa lang daw ako doon sa pwesto ko. Pati nanay ko, Sir Neb, sinabihan ako na mag-ingat sa pwesto nang maikwento ko sa kanya yung usapan ng dalawa kong customer. Sabi ko umaga naman yung oras ko sa trabaho. Hindi naman siguro ako aaswangin kung maaga pa. At kahit papano may mangilan-ngilan na tao sa paligid. Sa pagkakaalam ko, gabi lang umaatake yung mga aswang. Kaya malabo na mabiktima ako. Nung sumunod na beses na bumili ulit sa akin yung weird na customer ko, naisip ko ulit siyang kausapin. Tinanong ko kung alam ba niya yung kumakalat na balita na mayroon daw aswang sa lugar na yon. Ako hindi ako naniniwala kasi yung mga aswang na yon katang-isip lang ng iba. Pero sinabi ko lang yon, Sir Neb. May mabuksan lang akong topic. Naniniwala talaga ako sa aswang. Ang inaasahan ko
Para ulit akong nagsalita sa hangin na wala akong makukuhang sagot. Pero Sir Neb, biglang nagsalita yung weird na customer. Nagulat ako sa sinabi niya. Sabi niya, bakit daw hindi ako naniniwala? Totoo raw ang mga aswang. Hindi sila kathang isip lang. Saglit akong natigilan. Tapos dinugtungan ko yung tanong ko sa paano niya nalaman. Nakakita na ba siya ng aswang? O siya mismo yung aswang? Siyempre biro ko lang yun. Pero sineryoso niya at galit siyang tumitig sa akin. Sabi ko nagbibiro lang ako. Padabog niyang kinuha yung order niya, sabay talikod na. Napakamot na lang ako sa ulo. Sa loob-loob ko, minsan ko na nga lang makausap na galit pa. Sinundan ko na lang siya ng tingin hanggang sa makapasok na ulit siya sa kakahuyan. Hindi naman ako nag-alala kahit may napapabalitang aswang. Bukod sa umaga ang shift ko, parang gusto ko nga talaga na makakita ng tunay na aswang. Kaya lahat ng bumibili sa akin ay inuusisa ko tungkol sa aswang, kung ano na yung balita. Sabi nung ali na bumili sa akin, may natagpuan daw na bangkay sa kakahuyan. Naisip ko agad yung customer na laging doon pumapasok. Baka siya na yung nabiktima. Tinanong ko yung ali kung lalaki ba yung biktima. Oo raw, matandang lalaki na inabot lang ng gabi sa pangunguha ng talbos doon. Nung sabihin niya yon, naisip ko na hindi pala yung customer ko yung nabiktima. Kasi medyo bata-bata pa yon. Sa tingin ko nasa 30 lang. Sabi po nung ali, mag-ingat daw ako. Dahil yung aswang ay walang pinipiling oras para mambiktima. Katunayan yung kapitbahay nilang buntis ay naaswang ng maaga pa. Nakasalubong daw yung lalaking dayo sa lugar nila. Tapos sinundan siya sa bahay. Ayun at dinugo. Nawala yung bata sa sinapupunan niya. Pinasok daw sa bahay Mag-isa lang kasi. Nasa abroad yung asawa ng buntis. Doon ako kinabahan sa kwentong yon nung ali. Natanong ko sa kanya kung ano yung itsura ng lalaking dayo na sinasabi niyang aswang. Nung ilarawan niya sa akin, parang tumutugma sa lalaking suki ko sa store. Pero paano naman kako nila nasiguro na yung dayong lalaki yung aswang? Yun daw kasi ang sinabi ng mga nakakita, pati nung buntis na nabiktima. Buti na nga lang daw at hindi namatay yung buntis. Sabi pa nung ali, maliit lang naman daw yung barangay na yon. Kaya kilalang kilala nila yung mga residente. Alam nila kung may dayo o wala, kung sino ito at saan ito tumutuloy. Nabanggit ko sa ali yung isang lalaking suki ko na doon nakatira sa kakahuyan. Doon ko kasi laging nakikita na pumapasok matapos bumili sa akin. Nanlaki yung mga mata nung ali. Sabi niya, sino raw ba yung tinutukoy ko? Wala namang bahay sa kakahuyan. Ako naman yung nabigla. Walang bahay sa kakahuyan? Doon kasi siya laging nagtutungo matapos bumili sa akin. Sabi nung ali, baka yun na raw yung sinasabing dayong aswang sa lugar nila. Baka doon nagtatago. Dapat ko raw yung sabihin doon sa mga nagro-ronda. Mamayang gabi kasi ay umpisa na ng pagro-ronda ng mga kalalakihan sa lugar na yon para mahuli na yung aswang at hindi na makapambiktima. Naging exciting para sa akin yung tungkol sa dayong aswang na sinasabi nila. Ang balak ko, pag bumili ulit yung customer ko, titignan ko yung sarili ko sa mata niya. Sabi kasi ng matatanda, kapag daw nakita mong baliktad yung refleksyon mo sa mata ng isang tao, hindi raw ito pangkaraniwang tao, kundi ito ay isang aswang. Kapag wala rin daw refleksyon sa salamin at walang anino, aswang daw ito. Mga sabi-sabi lang naman yon, Sir Neb. Pero sa isip ko, mapapatunayan ko rin kung totoo nga yun. Hindi naman ako nabigo sa paghihintay sa customer kong pinaghihinalaan kong aswang. Maya-maya lang ay nakita ko na siyang parating. Paglapit pa lang niya, sinubukan ko ng tignan yung sarili ko sa mga mata niya. Ang kaso, medyo malayo siya at lumikot yung mga mata niya. Napansin niya agad yung pagtitig ko sa mata niya. Ano raw ang problema?
Sabi ko wala. May nakita lang kako akong dumi sa mata niya. Aalisin ko sana kaya lang ay nawala na. Nilipad yata ng hangin yung dumi. Alam kong hindi siya naniwala sa akin pero hindi na lang umimik. Kahit hindi na niya sabihin yung order niya ay alam ko na. Yun lang naman lagi yung ino-order niya. Niluto ko na agad. Palihim ko siyang sinisipat sa maliit kong salamin na pinwesto ko talaga sa makikita ko yung refleksyon niya. Kaso Sir Neb, bigla siyang umiba ng pwesto. Naupo siya sa kabilang side. Para bang nararamdaman niya yung pag-oobserba na ginagawa ko. Pati anino niya hindi ko napansin. Palpak yung plano ko. Umalis na ulit siya dala yung order niya. At tulad ng inaasahan ko, doon ulit siya pumunta sa kakahuyan. Ang pinagkaiba lang nung araw na yon ay panay ang lingon niya. Para bang tinitignan niya kung meron bang nakakita sa kanya na doon siya pumunta. Nagulat pa nga ako nung bigla siyang lumingon sa akin. Sakto namang nakatingin pa ako sa kanya. Bigla tuloy akong nagbaba ng tingin. Sa kilos niya, mukha nga siyang may tinatago at mukha ring may iniiwasan. Naalala ko yung sinabi nung Ali na walang bahay sa kakahuyan. Kung totoo yun, saan kaya tumutuloy yung lalaking yun? Nahiwagaan talaga ako sa kanya. Nung araw din na yun, nakita kong naghahanda na yung mga taga roon sa lugar para sa gagawin nilang pagroronda. Yung iba sa kanila ay bumili pa ng burger sa akin. Likas akong madaldal Sir Neb, kaya nabanggit ko dun sa lalaking bumibili sa akin yung customer ko na sa kakahuyan yata nakatira. May isang nagsabi na kailangan daw may magbantay ng palihim sa pwesto ko nang sa gayon ay mahuli raw yung customer ko. Baka nga raw yun na yung aswang na hinahanap nila. Tulad ng sinabi ng Ali, alam din nila na walang bahay sa kakahuyan. Kaya naghinala rin sila na aswang yung customer kong yon. Okay lang naman sa akin na may magmatsyag sa pwesto ko. At least may makakasama ako sa oras ko. Palihim nga lang. Medyo nakonsensya rin ako. Paano kung mali yung hinala ko? Baka mamaya ay hindi naman pala aswang yung lalaking yon. Baka dumadaan lang talaga sa kakahuyan. Pag nagkamali ako, maipapahamak ko siya ng di oras. Pero kung totoong aswang siya, makakatulong naman ako sa mga taga roon na mahuli siya. Hindi ko na mabawi yung sinabi ko. Kaya isa sa kanila ang nagbantay nung sumunod na araw ng trabaho ko. Hinihintay na dumating yung sinasabi kong customer na laging nagpupunta sa loob ng kakahuyan. Hindi ako mapakali Sir Neb. Hindi ko kasi alam kung ano yung susunod na mangyayari sa oras na mahuli nila yung aswang na yon. Naisip ko rin na baka balikan niya ako. Nagtaka ako dahil lumipas na yung shift ko nang hindi dumarating yung lalaki. Parang natunugan niya na may nag-aabang sa kanya. Sa bagay, may mga araw naman talaga na hindi siya bumibili. Pero mas madalas na bumibili siya. Nagkataon na kung kailan may naghihintay sa kanya ay tsaka naman hindi siya dumating. Nasa nakakasabik na parte na sana ako ng paghuli sa aswang nung mapalipat ako ng shift. Yun kasing panggabi ay hindi na pumasok. Ako yung pinalit sa pwesto niya at iba na yung nilagay sa pwesto ko sa umaga. Mukhang mas naging exciting pa yon para sa akin dahil sa gabi nagroronda yung mga kalalakihan sa lugar na yon. Ano man ang mangyari sa pagroronda nila ay malalaman ko agad dahil nakapwesto ako. Sa isip-isip ko, tiyak na hindi magiging boring ang bawat gabi ko dahil sa pagtugis ng mga nagroronda sa aswang. Hindi ko na rin alam kung bumibili pa ba ng burger yung customer ko sa umaga. Nakakalimutan kong itanong doon sa pumalit sa akin. Sayang hindi ako pwedeng umalis sa pwesto ko. Nabalitaan ko kasi na may hinahabol daw yung mga nagroronda doon sa kakahuyan. Doon daw namataan yung aswang. Malamang yun na yung customer kong weirdo. Medyo kinakabahan ako kahit hindi ko naman nakikita yung eksena. Nai-imagine ko lang. Bawat dumaan sa pwesto ko, tinatanong ko kung ano yung nangyari sa paghabol sa aswang. Kung naabutan ba o ano. Isang tambay yung nakapagsabi sa akin
na napuruhan daw yung aswang. Namataan daw ng isa sa mga lalaking nagroronda. Hindi ako makapaniwala. Sunod-sunod yung pag-usisa ko kung ano yung itsura ng aswang, kung sino yung nakatama at kung ano-ano pang may kinalaman sa nangyari. Ewan ko naman kung totoo lahat ng sinabi sa akin ng binatilyong tambay. Na kesyo nandoon daw siya at kitang-kita niya yung itsura ng aswang. Punit-punit na raw yung damit. Siguro nawarak nung nagpalit ng anyo. Una raw kasi, asong malaki ang hinabol ng mga nagroronda. Hindi raw pangkaraniwan yung laki, kaya pinagdudahang aswang. Siya naman sunod lang siya ng sunod. Hindi siya nagpapakita kasi isa sa mga nagroronda ang tatay niya. Pag nakita raw siya ay pauuwiin siya. Tapos ayun na nga, nung hinabol at nakapagtago sa mga halaman, paglabas daw doon ay tao na. Yung lalaki na warak na nga yung damit, bigla raw sinibat ng isa sa mga kasama ng tatay niya. Natamaan sa tagiliran. Kaso lang nakatakbo pa. Tapos hindi na nila ulit nakita. Umuwi na rin sila. Hindi na niya alam kung ano pang sumunod na nangyari. Sa sinabi niya ay lalo akong naging interesado doon sa aswang. Kung di nga lang ako naka-duty ay gusto ko ring sumama doon sa mga nagroronda. Hindi tuloy ako mapakali. Naisip ko nga, Sir Neb, paano kaya kung biglang sumulpot doon yung aswang at atakihin ako? Dapat yata may nakahanda rin akong panlaban. Kasi hindi mo masabi, di ba? Lalo na at hanggang umaga ang duty ko. Sa mga maagang oras ng gabi, okay lang kasi may mga tao sa paligid. Pero pag alanganing oras na, isa-isa nang nawawala yung mga tao. Yung mga mangingisda naman na maagang pumapalaot, madaling araw bumibili sa akin. Pero sa mga patay na oras gaya ng alas 11, alas 12 at alauna hanggang alas 2, yun ang nakakatakot. Kaya kailangan ng maging handa ako. Nung sunod na gabi na dumuti ako, ay nagbaon talaga ako ng asin, pati na rin bawang. Yun lang kasi yung alam kong panlaban sa aswang nung panahon na yun. Yung nanay ko nga ayaw akong papasukin. Baka raw ako ang mabiktima ng aswang. Natatawa na lang ako, pero may punto naman si nanay. Nang hinayang naman ako kung a-absent ako. Isa pa, gusto ko talaga na makakita ng totoong aswang. Sayang yung pagkakataon. Ilang gabi rin na naging tahimik yung lugar. Mga 3 gabi rin siguro na walang nabalita tungkol sa aswang. Pero tuloy pa rin yung pagroronda ng mga kalalakihan doon. Natapos na yung duty ko kaso kailangan kong mag-straight dahil hindi pumasok yung kapalitan ko nung umaga. Yun lang ang ayaw ko sa burger machine. Kailangan kong pasukan yung oras ng kasamahan ko na hindi dumating. Hindi ko akalain na sa araw na yun ay may mangyayaring sobrang nakakatakot na karanasan para sa akin. Nakita ko ulit yung customer ko na hinihinala kong aswang. Naglalakad siya papalapit sa tindahan. Sa isip ko, mukhang nagkamali ako ng hinala. Hindi yata siya yung tinutukoy ng binatilyo na aswang na natamaan ng sibat. Kasi diretsyo naman siyang maglakad na parang walang iniinda. Mukha ring wala siyang sugat. Nung makalapit siya ay nagpaluto siya sa akin ng burger. Tulad ng dati na parang pangkaraniwang customer lang. Maya-maya ay napansin ko na parang balisa siya. Nakayuko lang pero halata mo na hindi siya komportable. Ako rin hindi komportable nung mga oras na yon dahil malakas nga yung kutob ko na siya talaga yung aswang. Pero kahit nakakaramdam ako ng takot ay ginawa ko pa rin yung dapat kong gawin bilang service crew. Tulad ng dati ay niluto ko yung order niya. Nakatalikod ako sa kanya noon. Sir Neb, nagulat ako nung bigla na lang siyang pumasok sa loob ng store. Yumuko siya na parang may tinataguan. Pagyuko niya ay noon ko nakita yung sugat niya sa tagiliran. Naalala ko yung sinabi ng binatilyo na sa tagiliran natamaan ng sibat yung aswang. Sa sobrang takot ko ay hindi ko na siya natanong kung bakit siya nagtatago roon
at kung bakit siya may sugat sa tagiliran. Nangangatog na kasi ako sa nerbiyos. Tinignan ko lang siya nang hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko. Siya naman ay sumenyas na wag akong maingay, na wag ko siyang ituturo. Napatango na lang ako. Wala naman akong nakitang hawak niya na kahit ano na pwedeng makapanakit sa akin. Pero natatakot pa rin ako. Parang buo na sa isip ko na siya na nga yung aswang. Kaya pala siya biglang pumasok sa tindahan at nagtago ay dahil paparating yung mga nagro-ronda. Natakot siguro na makilala siya. Dumaan pa roon yung isa sa mga lalaking kasama sa ronda. Tinanong ako kung nakita ko raw ba yung lalaking dayo, kung bumibili pa raw ba sa akin. Hindi ako makaimik pero umiling na lang ako. Tapos binilinan ako na kapag nakita ko ay tumawag lang daw ako ng tulong o kaya buhusan ko ng asin. Naalala ko yung asin at bawang na baon ko. Nasa bag ko yun. Pero nasa loob ng pwesto ko yung lalaki, kaya hindi ako makagalaw. Natatakot ako sa kanya. Hindi ko rin siya magawang ituro sa mga nagro-ronda. Baka bigla na lang niya akong sakmalin. Nung makalayo na yung mga nagro-ronda, binayaran at kinuha ng lalaki yung order niya. Tapos nagpasalamat sa akin. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas ng loob na tanungin siya bago pa siya makaalis kung napano ba yung sugat niya at bakit siya nagtatago. Hindi niya sinagot yung tanong ko, pero may sinabi siya na kinatayo ng balahibo ko. Sabi niya kung hindi raw ako naniniwala sa aswang, ngayon daw ay maniwala na ako dahil ang kaharap ko raw ay isang aswang. Tapos tumalikod na siya, pero hindi siya sa kakahuyan dumiretso tulad ng lagi niyang ginagawa. Sa halip ay naglakad siya sa direksyong palabas sa lugar na yon. Naiwan akong nakatulala. Buti na lang at wala pang lumapit na bagong customer dahil natulala talaga ako. Matagal nang nawala sa paningin ko yung lalaki, pero nakatitig pa rin ako sa direksyon na nilakaran niya. Matapos yung pangyayaring yon ay hindi ko na ulit siya nakita. Hindi na siya bumili sa akin. Nagpatuloy pa rin yung mga nagro-ronda hanggang sa nagsawa din sila dahil hindi na nila nakita yung aswang. Sa loob-loob ko, yung araw na nagtago sa pwesto ko yung aswang, yun na rin yung araw na nilisan niya yung lugar na yon. Kaya wala nang nabalita tungkol sa kanya. Nung ikwento ko yon sa nanay ko, naku, mas natakot pa siya kaysa sa akin. Pero sinabihan niya ako na sa susunod na makakita ako ng totoong aswang, dapat daw wag kong pangibabawa ng takot para magawa ko yung dapat kong gawin. Tulad nun, may baon naman akong asin pero hindi ko nagamit dahil naunahan ako ng nerbiyos. Kung masama yung aswang na yon, malamang napatay na ako nang walang kalaban-laban. Mabuti na lang nga at hindi. Naisip ko lang na ang paborito nung aswang na yon ay yung burger sa burger machine dahil nga madalas siyang bumili sa akin noon. Pero buti na lang talaga, Sir Neb, hindi niya ako sinaktan kahit na meron siyang pagkakataon para gawin yon. Mga kapasta, maraming salamat po sa mga nakinig. Pakilike naman po ang ating video at subscribe na po yung mga hindi pa nakasubscribe. Shoutout ko lang po ang isa sa mga listeners natin dyan, si Tita Glo Villapando ng Lian, Batangas. Happy listening po sa inyo, Tita Glo Villapando. Tapos batiin ko lang po ng belated happy birthday, pinapabati ni Ma'am Sharina, sobrang late na, sorry po. Belated happy birthday kay Gerson Mangubat noong June 12. Sorry po, late ko nang nakita pero belated happy birthday kay Gerson Mangubat. Anyways, yan lang po ang episode natin para sa araw nito mga kapasta. Muli po, ako po si Neb Quero. Magandang gabi po sa inyong lahat.